Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muntik ka naman nga pala. Nako, eto, napakamagandang balita ngayon. Hindi natin alam kung good news o bad news eh. No? Eto pong si Junior, nagsalita na po na kakasuhan daw niya po ng plunder. Ewan ko kung gaano katotoo to ha, na si Romualdez. Basta yung ebidensya daw, sundan na ng sundan. No? Alam mo kasi, Junior, ito ha. Ito masasabi ko sa iyo ha. Ginagalang po ka namin. Ginagalang ka po namin. Pero bakit po ang ngayon mo lang po ginawa yan? Di sana umpisa pa lang po, nagsalita na kayo. Ganyan po ba talaga kayo kapag last minute kayo kikilos? Ganyan po ba talaga trabaho ng presidente? Yung pinagmamalaki pa ni Auntie Claire na kung saan si Pangulo ang nakatuklas ng flood control na to, ng 3 years bago matuklasan. Ganun po ba, sir? Dapat kailangan huli pa? Etong investigasyon na to, nagkaroon ng palitan sa liderato ng kay Senator Dante Marcoleta sa pagitan ni Senador Ping Lacson. Sir, dapat pala, sir, doon pala tumindig na kayo eh. Alam niyo bakit, sir? Ang nawalan dito, sir, hindi naman tayo, hindi naman ikaw eh. Alam mo sino nawalan dito? Yung taong bayan, kung saan ikaw ang nangunguna, sir. Ikaw ang presidente. Dapat, sir, ang gagawin mo po, sir, hindi kita binabasos ha, malayang pananalita to. Yun lang napapansin ko po, sir. Ginagalang kita, okay ka. Pero sana naman, sir, tanggapin mo yung pagpula sa'yo na kung bakit ngayon kayo lumabas. Pinagmamalaki ka pa ng mga vlogger eh. Ng mga vlogger ng mga supporters mo, pinagmamalaki ka, todo tanggol ka. Kahit na sablay na po yung ginagawa nyo po. Ano yung sablay na yon? Ikaw ba naman, sir? Halimbawa, sir, sa ospital, may sakit ang pasyente, sir. Sir, kailangan kailangan ba magamot kagad yung sakit niya? Mapainom ba agad ng gamot, maoperahan nyo, may appendicitis? Sir, ipagpapaligoy-ligo po ba yon? Di ba syempre, lahat ng bagay mas maganda gawin na kaagad ngayon. Tama? Dapat yung mga gantong bagay, sir, gawin na natin, sir. Gawin na natin ang paraan. Hindi yung ngayon mo lang, kung hindi pa nag-rally ang INC at mga tao ay nagwawala sa kalsada, hindi pa kilalabas ng ganyan para sabihin. Alam niyo bakit ano pinagkaiba yan, sir? Ngayon lang kayo lumabas? Ano pinagkaiba niyan? Kagaya ni Boy Tago, ni Boy Pepsi, akala nila ganun lang ang pag-aimbestiga. Kung ano pa baga ang ginagawa nila sa pag-iimbestiga. Wala nagsasalita kasing leader. Kung kayo nang muna sa umpisa pa lang, hindi mako-call up tawag doon, sir. Sir, tawag doon, call up. Mako-call up mo sila, sir, na kumilos na. Kahit hindi ka magsalita, sir, di namin kailangan yan eh. Alam mo kailangan namin, sir? I-call up mo sila. Hoy, Boy Tago, hoy, Pepsi. Bakit kayo bagal-bagal yung investigasyon? Kung yung walang kinalaman, ikaw, pati si Romualdez. Yun lang yun, sir. Dapat, ICI, inutusan mo na, ikaw nag-create, dapat, yung ICI, para saan ba? Sir, tanongin kita, para saan ginawa yung ICI? Sir, di ba sa investigasyon? Bakit nag-iimbestiga, sir? Bakit? Dahil sa nawalan ng pera sila? Tayo nawalan ng pera? Hindi. Naapektuhan yung taong bayan. Tama? Ngayon, ang kailangan na makarinig ng kasagutan, yung taong bayan. Tama? Kung saan pinasasahod kayo ng mga taxpayer. Tama? Tama, di ba? Kailangan po, yung ICI, inutusan nyo man lang bago magsimula na iparinig nyo sa taong bayan yan. Kasi yung investigasyon, sir, hindi naman para sa inyo, hindi para sa amin, kundi para sa mamamayang Pilipino na naapektuhan ng baha sa kagagawan ng mga ghost project na sinabi nyo mismo na natapos na napaniwalaan nyo kami, na natapos na ang flood control, na overwhelm lang. Okay, tinanggap namin yon. Ngayon, sir, ngayon kayo lilitaw, sir. Pasensya na kayo, sir, ginagalang namin kayo. Pero sana, pabayaan mo kami magsalita. Dahil ito yung paraan namin para yung sama ng loob namin, mailabas na namin. Di ba? Kasi tama-tama, nagsalita ka na eh. At sinabi nyo rin ata nakaraan, kausapin lang kayo, magsalita lang kayo. Ito, nagsasalita kami. Hindi ka namin mumurahin, hindi ka namin pagbabantalo ano pa, na BBM resign, wala yun. Pero ito sinasabi namin, real talk lang. Tanong nyo sa mamaya, ilagay nyo sa baba kung tama ba sinasabi ko. Di ba? Ang gusto na natin mangyari, sana sir, bilis kilos. Parang si Yorme, bilis kilos. Di ba? Anak ng tete niya, ilang buwan na sir, etong flood control kaya nagsimula. Di ba mga June pa, July? Anong date na ngayon? August, September, October, November, alos December na, 5 buwan? Huwag niyo sabihin, para 5 buwan lang. Hindi, sir. Sa isang matinong leader, sa isang matinong samahan, sir, matagal na ang 1 linggo. Di ba? Hindi mo man lang sinaway si Lacson. Bumaba sa bilang Blue Ribbon, wala nag-iimbestiga. Hindi mo sinaway yung ICI na ang nakatago. Sa kalagayan nakatago yung mga iniimbestigahan nila. Asan pa? Ang naapekto ang taong bayan. Kailangan makarinig, taong bayan. Tapos ngayon lang kayo magsasalita.
Hindi ko alam. Ito, panoorin nyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking Relax na relax, hindi pa galit. Sir, hindi kami naniniwala sa sabi mo, pasensya ka na. Ang isang natural na tao na concern sa taong bayan, nagmagandang araw ka sa amin eh. So, ibig sabihin, concern ka sa amin sa umpisa pa lang. Ang isang nagmamagandang loob na isang leader, sir, galit. Naknantete niya yung mga yan, oh. Sino yung mga yan? Kasuhan na yan. Hindi ko kayo papayagan. Kahit sa mayor eh, ganun sila eh. Lahat na, ewan ko sa inyo, bakit parang relax na relax pa kayo? Sabihin naman ni Antik na, trabaho lang ang Pangulo, hindi kumpara nakarang administrasyon. nasabi nung nakaraang report ko ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. Para siya nag-a-announce ng ano lang, no? Para siya nag-a-announce ng walang pasok bukas. O, mag-ingat kayo. Parang gano'n lang katumbas ang ina-announce niya eh. Kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay Sir, kasi ganito yan, sir eh. Yung ombudsman mo siya sablay. Sablay po yun. Pwede daw i-bend dalo eh. Hindi naman daw break dalo eh. Isa lang yun. Bakit? Ang nabe-break dalo ba, hindi ba nagsisimula sa bend? Ha? Napaka-piloso po niya po, sir eh. Di ba? Yung ba tamang pagkakatiwala natin sa ombudsman? Yung ba pagkakatiwala natin? Sa bagay, kayo yan eh. Dapat sa blue ribbon, sir. Hindi, sa bagay, mapupunta na naman sa ombudsman yon. Pero sir, ako, ito na naman, bago na naman, ombudsman na naman. Okay na ulit magsisimula ombudsman. After 5 months ulit? Tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, ako mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft. Baka mag-file eh, no? Sabi, pag nakita na nga sir, huwag mo na lagyan ng baka. Sir, kayo naman eh. Pag nakita ebidensya, magpa-file ng kaso, huwag mo na lagyan ng baka. Oo naman, no? Parang di ka presidente, sir eh. Indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya. Bakit yung ombudsman tuwan-tuwa na mahuhuli si Bato? Bakit nagmamadali sila? Bakit tuwan-tuwa sila? Di ba dapat kahit ikalungkot nila sa ICC na iuhulihin si Bato, hindi dahil nakagawa si krimen, nakagawa si Bato ng krimen sa against humanity. Okay, sige, parusahan yan. Bakit? Parusahan yan. Hindi maganda ginawa niyan. Pero huwag tayong matuwa na may isang kababayan natin Pilipino, kahit nasangkot sa ganyang krimen, halimbawa lang na dadalhin lalo sa ibang bansa sa banyaga. Bakit? Hindi naman si Bato de la Rosa ang dadalhin natin sa ICC. Ang dadalhin natin, yung mga Pilipino, yung karangalan ng bawat Pilipino. Yung soberenya ng bansa, dadalhin natin. Ba't natutuwa pa sila? Sa madaling salita, natutuwa sila na ang bansa natin nagagano ng ibang bansa, na wala tayong justice na, asan ba? Pangalawa na yan eh. Kung mahuhuli si Bato, pangalawa na yan. Asan ang justice system natin sa bansa, sir? Akala ko ba natatrabaho kayo? Sabi ni Madam Claire. Diba? Asan na ang justice system natin? Wala. Kasi kung meron, idadali si Bato dyan eh. At kung meron talaga, yung investigasyon na yan, mabilis na ma-resolve ba yan? At hindi tatanggalin ni Boy School, Bukol at ni Pepsi at ni Boy Tago na si Bordante Marcoleta ay tanggalin nila. Kabastusan yun. Sa isang namiminuno ng halal ng taong bayan ay sabi lang senador. Doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Wow! Maraming salamat po. Walang pasok po bukas. May bagyo. Parang ganun po kayo dating namin, sir. Esensya na, sir, Pasensya na po kayo, ginagalang namin kayo. Hindi namin kayo pinagbibintangan. Hindi namin kayo pinag-resign. Lahat. Pero ito sana yung saloobin namin, tanggapin nyo. Tanggapin nyo naman kasi kami naapektuhan mga baha, sir. Nandito kami sa ground, nandito kami sa lupa, sir. Kami nakakabatid ng hirap. Sir, minsan niya nasasabi namin okay lang mahirapan kami. Huwag lang yung pamilya namin na nakikita namin na binabaha. Tinatangay bahay namin, wala kami magawa. Di ho ba? Tapos yung galit nyo hanggang kung ano pa baga na lang ang galit yung ganyan para lang kayo nag-a-announce na may bagyo.
Mas mainam pa nga, nag-announce kayo ng bagyo pinag-iingat nyo na talagang parang handang-handa kayo Wala kayo. Wala akong maramdamang kasinsiridad dyan, sir, sa announce mo. Pasensya ka na. Dito na tayo, kay Madam Claire. Hoy, napahiya si Madam Claire, si Auntie Claire. Napahiya po sa isang reporter. Binara siya 'di ba? Baka kasi nakalimutan ni Auntie Claire, ha? Pinapasahod sila ng taong bayan. Nakalimutan siguro nila, akala nila sa kanila na Pilipinas, no? Ito panoorin nyo. Former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually Funding the government, kami taxpayer, pinaundan ng gobyerno. Madam Claire, spokesperson ka. Ang pinagtatanggol mo, yung presidente mismo, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Kung saan, sumasahod din yan sa aming mga bulsa. Taxpayer kami. Kailangan namin makita ang kasagutan. Hindi naman siya private person kaya nga public servant siya Tama? Kung may sakit siya, ipaalam. Kung saan siya pupunta, malalaman namin. May karapatan kami sa kanya. Kasi binoto namin siya. Kahit hindi namin binoto, bahagi kami ng mga tax, may karapatan kami na malaman, lalo na yung mga ganyang issue. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kung malaking negosyante pala ako, apektado rin ako. Bakit yung mga investor, paano na? Nagkakagulo kayo dyan. Dapat malaman namin. Hindi sa pagiging chismosa. Karapatan namin Pilipino, malaman namin yon. Kung may sakit ba siya o ganyan ba nangyayari. Hindi pwede. Wala. Ayat, binara ka tuloy ng reporter. Pakiulit nga doon, pakiulit. Kausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at pabayaan na natin. Huwag natin pansinin. Matindi ka talaga, Auntie Claire. naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this Hindi namin pwedeng pabayaan. Good job, madam. Hindi ko alam kung sino to Pakilagay niya kung sino to. Sino to babaeng ito? Pasasalamatan natin sa susunod natin yan, Ang galing niya, tama-tapang, parang sa Net25, si Eden Santos. Ganyan, dapat ang mga reporter, ma'am, palaban lahat. Hindi lumalaban, palaban. Iba kasi yung palaban sa lumalaban sa gobyerno. Katulad ko, hindi naman ako lumalaban sa gobyerno, palaban ako sa katwiran. Kung may nakita ako mali, may karapatan kami. Di ba kayo mga gobyerno, national, LGU, o sa mga local lang, local government, national government, di ba nagtataas tayo ng kamay? May panunumpa sa Watawa, tama? May kumakanta ng bayan yung lupang hinirang, tama? Lahat. May panunumpa ng kawani ng gobyerno. Di ba doon sa panunumpa na yon nasasabi, tututol ako, hindi ko alam kung ganito pagkakasabi, ilagay nyo na lang dyan, kung ano yun. Tututol ako laban sa katiwalian. Hindi ako magkikimi ng bibig at magsasalita ako laban sa katiwalian. Di ba? At iyon, yung essence nun, hindi lang gobyerno kasi sila ay nasa loob nun, sila nakakita ng takbo ng gobyerno. Ang maapektuhan din nun, ng taong bayan katulad namin. At nasa demokrasyang bansa kami, may karapatan kaming sumaway sa mga gobyerno. At hindi naman to pambabatikos pagpuna to. Hindi na parang batikos na rin, pero pagpuna to, na wala naman nasasaktan, wala naman pagbibintang, na payo lang to, payo sa inyo, mga taga nakaupo dyan, lalo kay Junior, na yung mga saloobin namin, tanggapin nyo, huwag kayo magagalit. Di ba? At tamo, ibang-iba yung mga vlogger ng BBM. Laging galit. Para bang lumabas, gumawa sila ng samahan para sa mga DDS lang. Kumbaga, para siya sabi nila, eto na naman ang mga DDS. Pinalilitaw nila na ang nangyayaring kasalukuyang investigasyon at mga anomalyang flood control ngayon, ng mga issue, kagagawa ng DDS. Isinisi sila sa DDS. Kumbaga, gusto nilang patunugin, nagre-reklamo lang yung mga DDS. Paano kami mga neutral? Paano kami mga mamamayan ng Pilipino taxpayer? Sabihin nyo naman, kayo mga DDS kayo naman magugulo sa Pilipinas Ibig nyo pala sabihin, yung flood control, DDS lang ang gugulo? Ma'am, paano lahat kami? Nasa nyo, na mga natural, hindi kami DDS. Ako, di ako DDS. Hindi rin ako Lenny, hindi rin ako anong plank. Neutral ako. Naapektuhan kami. Ilang kami neutral, mas marami pa ata kami sa mga DDS. Naapektuhan. Wala ba kaming karapatan magreklamo? Sasabihin nyo, DDS pa rin kami? Para ba lumalabas, pag walang DDS, perfect ang gobyerno. Walang flood control issue. Parang ganun
administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko pa masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Malacanang yan, ha? Boses ko, ano yung si BBM, siya din yan. Siya is spokesperson eh. Kung ano sabihin niya, reflect sa Malacanang yan. Hindi, ibig-sabihin mo na sa hindi alam ng Malacanang kung bakit natanggal si Bersamin. Ha? Ma'am, nasa panig ng nasa Malacanang si Bersamin, Secretary AES yon. Tapos hindi nyo alam kung paano natanggal. So ibig sabihin, may iba pang presidente nagmamanage. Di ba si BBM ang nagmamanage? Ikaw ang spokesperson? Dapat alam mo yan. Ba't di mo alam? May iba ba bang nag-uutos kay presidente? Tama ba ang chismis na si Tamba? Ba't di nyo alam? Ba't di nyo masabi? Imposible hindi mo alam yan, ma'am. Pero sige, pagbibigyan ka namin. Nanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. O, ba't nauutal kayo? At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. Tamo, lahat dami tinanggal. Tamo, si Magalo lang pupunay niya. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Hindi ba porket di tinanggal si Magalong, ma'am? Eh, yung mga tinanong na si Bonoan, hindi mo sasagutin. Sagutin mo rin yun. Lulusot pa kayo eh. Sino po bang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba nababiolate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya Eh, hindi ba kasi na-bullshit nata sa sa team na yon? Paloko-loko kasi. Di ba? May napapalabas sa ICN na yan. Meron ba kayo hanggang ngayon ba ilang buwan na nakatatag yan? Meron ba nangyayari? Yung alos sumabog na si Senator Marcoleta sa galit, si Marcoleta lang ang nag-iimbestiga, wala nang iba. Si Boy Tago walang ginagawa. Kung talaga may ginagawa si Boy Tago, bumalik na sa Blue Ribbon ang bugok. Ha, bumalik na. Dapat unang pinatawag mo yung nagnotaryo na kay Gutesa. Pangalawa, yung naghatid ng pera na sinabi ni Gutesa na si John Lloyd Estrada yata, saka si Mark Tiksay ba yun? Yung nagdala ng pera mismo doon, maliban kay Gutesa. Ba't di yung pinatawag yun? Napaka-importanting bagay yun. O kayo mga supporter dyan ng BBM, kayo mga tatatanggol dyan. Ha? Sinasabi nyo si Marcoleta, may scripted na naman, ipatawag nyo muna si John Lloyd. Sasabihin ng mga bobo na hindi marunong mag-imbestiga. Eh, ba't ipapatawag? Anya? Bakit? May ebidensya ba sila labang kay Romualdez, kay Saldi? Wala nga ebidensya. Doon pa lang kukuha sa tao ipapatawag eh. Gusto nyo ba ebidensya kagad? Hindi malilitaw ang ebidensya kung walang tao magsasabi dahil doon kukunin yun. Mga bugok talaga to mga to. Di ba? Ang hihina ng mga to eh. Huwag kayo magbablog pag mahina ganito nyo. Tandaan nyo. Labanan ito ng patalinuhan. Tandaan nyo. Di ba? hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga official na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle. Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. Yung gustong magpabagsak sa Pangulo. Yun. Ayan na. Lahat na nangyayari ngayon, ang paniniwala ata ni Ate Claire, pababagsak sa Pangulo. Ma'am, gising ka ba? O nananaginip ka na naman ng gising? Ano nangyayari ng issue, ma'am? Si amo mo nagpirma ng ng mga budget. Malamang hindi siya labas sa investigasyon. Dapat kasali nga siya eh. 'Di ba? Huwag mo sasabihin obstructionist. Lahat na nag-question sa kanya. Halimbawa, ma'am, questionin ko si Junior.
na bakit ngayon nag-imbestiga? Ang tagal na. Obstructionist ba na naman ako? Nagtatanong lang ako, karapatan ko yon. Obstructionist naman ako? Yun ang kanila eh. Yung kanila yun eh. Ganun ang tingin nila eh. na makikinabang. Kung sino yung gustong umupo na ngayon, bago pa man mag-2028, yan ang makikinabang. Malamang nga, sa aking palagay, nagagamit siya para pag nawala ang Pangulo, baka napangakuan pa na ikaw ay hindi na uusigin kapag nailigay ang bagong liderato. Dahil ang Pangulo, nakita natin, Ma'am, kayo may kapangyarihan. Pangulo Marcos Jr., talaga Wala kay Sara ang kapangyarihan niyo, nasa sa inyo. ang pinaiimbestigahan ang lahat ng sangkot. Walang lusot ang sangkot. So, kapag may bagong liderato, lahat bang ito mangyayari pa? O makakaalpas yung kanilang mga kaalyado? Yan yung malaking katanungan, Tristan. Pero meron po bang effort ang government to bring him home? Kasi ang response, kasi po meron siya Bring him home kay Saldi yata to. Binabanggit niya rito, parang pinalilitaw niya na kasasabi niya lang niya, 'di ba, na parang ang galing niya nila eh. Pag hindi papabor sa kanila ang gusto nila, a-action kagad nila. Pero yung nakaraan hinahiing ng taong bayan, sasabihin na naman obstructionist si sa kampo lang daw ng mga DDS na gustong silang sirain. Ganun sila. di ba sinasabi, ginagamit daw po ng gobyerno yung lahat ng resources to silence or intimidate him. Oo. Pero sa part ng government, ano na po yung steps na ginagawa natin to finally Panoorin niyo, bibigyan natin yung katwiran na, panoorin niyo. bring Zaldico back to the Philippines? Unang-una malaking kasinungalingan na lahat ng resources ng gobyerno to silence him. Ba't hindi sila... So, ibig sabihin, kung di lahat may resources ng gobyerno. Kasi galing sa kanyang bibig eh. Lahat ng resources ng gobyerno, ibig sabihin, may resource ng gobyerno. Kasi hindi mo tinanggi. Tama? May resource pa rin ng gobyerno ginagamit. O hindi man lahat, pero meron. Hindi siya napatahimik. Merong paraan, maraming paraan kung talagang gusto mo magsalita ng katotohanan. O yun, katulad na sa video, maraming paraan. Isa sa mga paraan niya, yung video ni Saldi. Ano ba gusto niyong paraan? Di ba sabi niya ni Lacson, live, dun sa true video, ba't di ka nagsalita? Nung si Lacson sinabi niya, true video si Saldi dapat. Dapat doon pala tutol na kayo eh. Bakit? Kung ano sabihin ng tao na yung naka-live. Tama sinabi ni Amy, na hindi niyo makokontrol si Saldi, kaya kinancel yata yung live na true video doon sa Blue Ribbon. Tama, mali. Ba't pumayag kayo na si Lacson gumanon? Sige nga, hindi ka nagsasalita noon. Ngayon, nagsalita laban. Kung si Saldi pala kumanta laban sa Duterte, hindi nyo papauwiin si Saldi? Ha? Kung ihintay nyo pa pang lumaban sa inyo si Saldi, saka nyo papauwiin? Kasi ngayon, gusto nila pauwiin si Saldi sa lalo madaling panahon yata eh, no? Pero yung si Saldi, yung taong bayan naghihinain na pauwiin na yan. Hindi nyo pinapansin. Ibig sabihin, mas priority nyo pala si Junior na hintayin yung bakbakan si Junior kaysa sa taong bayan. Ang binakbakan ni Saldi po, taong bayan. Ang naagrabyado niya, yun ang pakiramdam namin. Kaya nakaraan mga taong bayan, gusto siyang pauwiin. Tapos sasabihin niyo, yung mga nagpapauwi kay Saldi, nilang gusto mga bumaba si Bibi, mga obstructionist, si Sara. Ay, naku po, sino ba gustong umupa? Ma'am, taong bayan po sasalita, hindi si Sara. At bakit niya kailangang unti-untiin yung kanyang kwento? Kung talagang Ma'am, kaya kinuunti-unti yung kwento, ma'am. Mas maganda yun, ma'am, eh. Bakit? Napaghahandaan yun. Ibig sabihin, ma'am, nandun yung katotohanan. Hindi pwedeng biglain, ma'am, eh. Alam bakit? Yan ang sikreto ng isang abogado. Maaring matalino yung abogado ni Saldi. Hindi ang kalooban ni Saldi basta-basta. Join sila dyan. Kasi pag nagsalita ka ng buo, huli ka na eh. Kailangan putol-putol. Basta totoo siya sabi mo at may ebidensya kang babakapan. Huwag mong questionin kung putol-putol yung sinasabi. Diskarte yun ng abogado niya para hindi mapaghandaan. natatakot siya sa buhay niya at kailangan niya maisiwalat lahat, hindi ba dapat isang bagsakan lang? So, di ba, napaka-conflict ito. Conflict ito sa kanyang mga sinasabi. Conflict, pero yung papauwiin siya ng taong bayan dahil may insertion, hindi siya conflict. Nung tinira na kayo, conflict na. Ay, naku naman. Di ba? Ano mas maganda? Ito, kababayan, papipiliin ko sa'yo. Ano mahalaga? Mahalaga, nung si Saldi, inagrabyado ang tao, bayan, milyon-milyon, mga tao, dahil doon sa allegedly insertion, bilyon na mga ghost project, o ito binabatikos niya ang gobyerno, sino mahalaga? Yung gobyerno o taong bayan?
Taong bayan. Pangalawa lang gobyerno. Ba't mo pinatanggol ang gobyerno ngayon dyan? Hindi taong bayan. Bakit? Mas gusto nyo ipauwi na ngayon kaysa dati. Dati naagrabyado nyo taong bayan. Siya sabi namin, pauwiin, ayaw nyo. Ngayon kayo naagrabyado, papauwi nyo na? Mas mahalaga talaga sila kaysa sa taong bayan. Tama, mali. Natakot ka sa buhay mo, pero inuunti mo yung mga salaysay mo, inuunti mo pa yung mga ebidensya mo, ebidensyang baleta lang at walang ibig sabihin. So, lahat ito taliwas. Wala siyang ebidensya kung bakit paano siya tinatakot. Well, anyway, nangako naman ang Office of the Ombudsman, pati na ang gobyerno. Kung protection lang din ang kailangan niya, ibibigay yan. Kahit sinong Pilipino, may issue about flood control project, Ibibigay yan. Kay Diskaya nga, di nyo binigay eh. Ibibigay. Oy! Si Diskaya nga, nangihingi na, nandiyan na sa Pilipinas, di nyo mabigyan ng protection eh. Tinira din naman si Saldi nun, pati si Romualdez. Tama, mali. Sinabi pa nila ng mga alipores nyo yata yun, kakampi ni Marcoleta daw si Diskaya eh, kasi data sa insurance daw eh. Pati Iglesia, dinadamay pa nila eh. Hindi nyo binibigyan protection. Hindi anya credible sabi ng The Boy School Bukol, pati ni Pepsi, anya, kasi hindi credible yan si Diskaya. Paputol-putol yung mga siya sabi pag ganyan. Eto ba putol-putol din siya sabi Parehas naman ni Diskaya nagsalita to Magbibigay yung proteksyon para pauwiin. Ngayon ito, bibigyan yung proteksyon. Ano ba talaga? Bawal o pwede? Ibig sabihin, credible to. Kasi bibigyan yung proteksyon. Kasi yung Diskaya, hindi nyo binigyan ng proteksyon kasi hindi credible. Ibig sabihin pala, ang pamantayan nyo, pag hindi credible, hindi bibigyan ng proteksyon. So, sa madaling salita, bibigyan ng proteksyon pag credible. So, credible si Desaldi. O hindi pa rin. Siyempre, hindi nyo tatanggapin na credible to. Pag sinabi nyo credible to, isabihin, totoo siya sabi niya na yung mali-mali tambag. Natugma sa sinabi ni Gutesa. Huli ka, ma'am. Wag mo na ulitin, mama. Wag mo na ulitin yan. walang issue about that. Kung kinakailangan ng tulong ng gobyerno for the protection, ibibigay po yan. Kung si Marcoleta lang po, ngayon, para talagang galit na si Marcoleta sa nangyayari. Siya lang nag-iimbestiga, wala nang iba. Siya lang. Kung saan media, nagpapa-interview siya sa lahat ng vlogger, ng mga sikat, media, lahat, nagpapa-interview si Marcoleta. Yun ba ang kakampi? May gumagawa ba nun dito sa atin sa mga senador? Wala. Nakatameme lahat. Minsan nagyabang pa na si Alice Guo daw, makakasuhan ng habang buhay na kulong yata. Yung senadora, ang yabang. Proud. Pero iniisang beses sa bibig niya, hindi nabanggit yung flood control. Hindi siya nangialam. Mas pinagtuunan niya Alice Guo. Mas naapektuhan ng taong bayan sa flood control, hindi kay Alice Guo. Bumalik lang po siya para masabi niya kung yan po talaga ay katotohanan. Pangalawa, sa Bumalik daw siya para katotohanan. Gusto niya nang pabalikin kagad yan. ngayon kasi, Tristan, alam naman natin, hinihintay lang naman natin kung ayaw kasi mag-prejudge. Hindi naman kasi ako parte ng Office of the Ombudsman. If ever, the Hindi Office ka of pre-judge, pero yung mga nakaraan mo, ano yun? the Ombudsman, we recommend the filing of this case to the Sandigan Bayan. That's the time that the Sandigan Bayan can issue the warrant of arrest. Pag may warrant of arrest, Basta wala ko siya sabing masama ka dito Sinasagot ko lang yung mga opinion na binabalik ko sa kanya. yan, he can be considered now as a fugitive. Hindi kita minura, hindi kita inano. Sa akin lang, kalayaan ko magsalita. May karapatan akong Pilipino na punahin ng mga mali sa aking pananaw. Then that's the time that the DOJ can file a petition for the cancellation of his passport. Kasi fugitive na siya. So doon pa lang po papasok yung hiling no. Biglang fugitive na siya. Biglang cancel ang passport no? Nakaraan, nagmamakawa na yung tao na kansilahin ayaw nila Kaso sasabihin nila, hindi naman taong bayan ang nag-aamamakawa, kundi mga DDS. Taknang teting ka. Ibig sabihin, mga DDS, halimbawa, na biktima lang pala sila ni Duterte, hindi mo makakaawaan yung mga yun. Ituturi mo talaga mga DDS yun. Paano halimbawa na utulang sila ng mga Duterte? Taong bayan pa naman yung mga yun Nagbabayad ng taksa. Bakit yung laitin nyo yung mga nasumusuporta kay Duterte, ganun-ganun na lang? Ang laitin nyo, yung mismong may, tao. Sila Sara, sila, ayon sa batas. Wala naman nakikita kay Duterte na flood control issue, meron ba? Ilabas nyo. Imbestigahan nyo yung Davao. So, meron kayo makita. Di ba? O sige, unahin nyo na yung Davao kung may makita kayo. Iba na i-cancel na agad yung passport ni Congressman ko once magkaroon na talaga ng kaso at arrest warrant. Yes.
Doon pa lang. Okay. Na-mention nga rin po ni former congressman ko sa kanyang mga video na sana raw po investigahan ng ombudsman si Pangulong Marcos and si former House Speaker Martin Romualdez, but hindi rin po siya tiwala raw sa kay Ombudsman Pwede ba imbestigahan yung kakampi yun? Boying Remulla because malapit daw po si Ombudsman Remulla kay Speaker Romualdez. Sa part po ng President, while he is immune from suit, will he voluntarily offer information to an independent investigating bodies? Kung Umuwi hindi, muna si Saldi. Umuwi muna si Saldi ko. Umuwi mo na si Saldi ko. Di ba? Pinapauwi na niya eh. Mantalang yung taong bayan na agrabyado yung Saldi, hindi mo binabanggit yan. Mas maganda po kasi mampakinggan na pinauwi mo dati pa na ikaw na nagsalita kasi mas naagrabyado yung taong bayan. Eh ngayon, naagrabyado amo mo eh. Kanino ka ba talaga, ma'am? Sa taong bayan o sa amo mo? Kanino ka naglilingkod? Kanino ka naglilingkod? Kay BBM ka ba naglilingkod? Ma'am, spokesperson ka lang. Tagapagsalita ka lang. Hindi ka tagapagtanggol ni BBM, ma'am. Taga-depensa kang konti pero hindi ka todo tagatanggol. Sana ipagtanggol mo naman yung taong bayan kaysa kay BBM. Ma'am. Okay, kung hindi mo kaya pagtanggol ng taong bayan, maging neutral ka na lang, ma'am. Tama, mali. Ano ba talaga trabaho mo? Siya ang nagsasabi nito. Siya ang magpatunay muna. Bakit magboboluntaryo ang Pangulo sa mga kwentong walang kwenta? Saan manghuhugot ng kwento ang Pangulo kung ang pinanghuhugutan ay hindi nangyayari? Lahat fake, lahat walang basihan. So, Wala, para walang basihan, hindi ka nag-iimbis ka, para walang basihan. Fake daw lahat. Paano masabing fake? Nag-imbestiga na ba? Inahamon niya kayo ni Saldi, mag-imbestiga ng ombudsman eh. Ginagawa na ba? Ngayon may kondisyon naman kayo, papauwiin. So, ibig sabihin pala, pag hindi mo uwi si Saldi, walang investigasyon. Anak ng teteng kayo. Yung diskaya eh, hanggat hindi magsoli, walang aamin. Lagi kayo may kondisyon eh, no? Talagang gusto niyo talaga, yung tao maipit eh, parang hindi magsabi. Ngayon, sa papauwi muna, parang wala kasi sabing gano'n, pero ang dating sa amin gano'n eh. Kailangan mo na umuwi ni Saldi bago mag-imbestiga? Nang teteng naman. Yung sinabi ni Saldi, imbestigahan nyo na. Napakadali yan, may mga papel lalabas si Saldi o papadala sa Pilipinas. Through ano ba yung mga papadala dito, mga padala? Iuhulog, o kaya through fax. Ipapadala. Ang teteng naman kayo. May kondisyon na naman sila. Ma'am, yung bayan, wala naman naging kondisyon sa inyo eh. Wala naman kami naging kondisyon eh. Yung binaha kami, binaha lahat, wala naman naging kondisyon eh. Isa lang gusto namin, ma'am, hindi naman kondisyon eh. Gusto namin mapanagot kagad yung mga sangkot. Kaso ang ginawa nila, yung mga kapartido mo yata, eh hindi mapanagot. Lalo siya si Boy Tago, si Boy Pepsi, nagbabagal sa kanilang tungkulin. O anong katibayan? Umalis nga sa tungkulin niya si Boy Tago eh. ang Pangulo para magbigay ng anumang mga dokumento patungkol dito. So, wala pinanghuhugutan. So, dapat si Saldi ko, ang magbigay ng ebidensya, umuwi siya dito, anumang ebidensya meron yan, and then that's the time. Eh, paano kung hindi nakapagbigay paano kung hindi umuwi? Magbigay ng ebidensya, hindi pa rin hindi credible. Ayun na ata sinabi sa ICI eh. Hindi ko alam, totoo yung sinabi na anong may nag-post eh, na hindi ata credible yung video kasi putol-putol. Eh, samantala may in-upload si Saldi na dire-diretso yung video. Hindi pa rin credible yun? Lahat na lang, hindi credible. Pag magsasalita laban sa administrasyon, Pwedeng sumagot ang sino na sinasangkot niya. May nabasa ako sa isang news. eto may nabasa daw siya sa isang news. Nabasa niya. Ewan ko kung totoo yun. Nabasa niya. Oo, talaga alam mo. Na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa Okay. kanyang ama. Nag-donate. Tama, totoo yun. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? Ma'am, ganito yan. Yung bata-bata pa yun si Junior. Siguro hindi ko sasabi nagdodroga siya. Pwede makapag-donate ng kidney, ma'am. Lalo kung kondisyon yung katawan. Wala naman siyang cancer, wala siyang diabetes, wala siyang high blood. Pero kung tamang, halimbawa, gumagamit lang siya, hindi pa ganun katindi, pwede naman, ma'am. Basta wag lang yung, siguro makapagpenya ka ng 3 buwan, 6 na buwan, o, donate siya. At ma'am, paalala lang sa mga nakakarinig, hindi ako doktora, pero ito akin palagay lang ha. Teorya ko lang to. Ma'am, hindi porket isa na lang kidney mo, hindi ka na normal. I-search nyo, kahit saan nyo i-search. Ang kidney, ma'am, pwedeng isa lang at normal ka pa. Walang pinagbago dun, ma'am. Sabi kasi pag isa daw kidney mo, hindi ka na normal, mahina ka daw. Ma'am, ang mahinang kidney, ma'am, yung may CKD, yung may chronic disease, kung saan nasira dahil sa diabetes, sa high blood, sa infection,
Yun, ma'am. Nakapabayaan, di nainom ng tubig, nagkabato, alam mo yun? Ganun, ma'am. Ganun pa, tuturo ko kasi baka nakarating sa yung balita na yun, no? Ang kidney, mabubuhay ang tao pwede isa. At hindi porket ikaw gumagamit ng ganun, ng coke, masisira na kagad yun. Malalaman yan sa doktor pag ikaw ay nagpa-GR up na glomerular filtration rate na tinatawag, GFR. Alam ng mga doktor yan, nakikinig yan, pati nurse. Magpapaglomerular filtration rate kung yung kidney mo ba ay nagsasala pa ng maigi o hindi na. Doon malalaman din sa creatinine mo kung mataas o hindi. Hindi yan dahil sa pakiramdam o sa kwento lang, gumagamit niya, mahina na kidney niyan. Umiinom niya, mahina kidney. Ako may kakilala ako, umiinom ng napakadaming alak. Pero hanggang ngayon, mababa creatinine. Magtataka ka kung bakit. Pero yung isa, bihira uminom, nasira kidney. Hindi ko alam kung bakit. Wala eh. Create tayo ng Diyos eh. Hindi natin alam kung kailan tayo eh. Kausap mo nga kayo, namatay na kanina eh. Halimbawa. Di ba? Kaya huwag kung di porket isang kidney, gusto mong palitawin niya sa kwento mo na yan, pwede, hindi siya pwedeng gumamit o ano man lang. Ma'am, ano ka ba naman? May mga pasyente na nasa ang iniinom na gamot nasa 50. May vitamins, may antibiotic, may ano, hindi naman sisira kidney nila. Di ba? May gumagamit para minsan hindi nasisira ang kidney. Kaya hindi mo pwedeng pagbatayan yung sabi-sabi lang, ma'am. Mas maganda magpa-check up ng glomerular filtration rate at creatinine, kung talaga mahina yung kidney niya. Di ba? At magpa-hair follicle test mo rin. Sabay na rin. Yung gusto ng taong bayan eh. Di ba? Pero di ko pa ibibinta kasi BBM ha. Sa akin lang, ito ay pagpalagay lang natin. Chorya lang naman. So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Ay ma'am, kung di pala paninira yun, pagmamahal yun. Kung katotohanan pala yun, huwag kang magsasalita, wala pang ebidensya. Kung pala totoo siya, sabi niya, talagang gumagamit. Tapos sinita ni Amy, ma'am, pagmamahal tawag dun. Tandaan mo yan. Baka hindi mo alam yun. Dahil sa panahon mo siguro, yung anak mo, di mo na pinapalo. Ang pagpinalo ang anak, ma'am, sinasaway ng magulang, pagmamahal yun. Pag hindi ka na sinaway ng magulang mo, di ka na pinalo nung panahon na yung bata ka pa, yung walang pakialam sa yung magulang mo, hindi ka mahal nun. Paninirang walang basihan. Wala daw basihan. Bakit? Meron ka na bang pruweba na walang basihan? So alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong... Ma'am, hindi yan ang issue na mas pinoprotektahan niya, ma'am. Hindi yan, ma'am. Ang alalahanin mo, ma'am, o palagay natin, pinoprotektahan niya ay may mga yung mga addict o ganyan-ganyan, mga may corruption. Palagay natin, pinoprotektahan ni Amy sila Duterte. Bakit? Pag ba pinoprotektahan ni Amy mga Duterte, lahat ng sasabihin niya kay Junior, hindi totoo? Baliwala na ba yon? Tanong ko sa iyo, ma'am. Umami na murderer. Kesa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala. Hindi matapos na tayo, hayaan nyo na to. Ma'am, pero ma'am, ginagalang kita. Sana payag ka sa demokrasyang bansang ito na may magsasalitang ganito na maitutuwid ka. Kung hindi mo tanggapin, okay lang. Kung tanggapin mo, mas maganda. Na sa mga malimong mga pananalita na marami nang inis sa'yo. Di ba? Concern ako sa'yo ng mga 5%. Hindi, wag naman, mga 10%. Na, at the rest, minsan naiinis ako. Kaya minsan dapat maituwid yun. Taong bayan kami, taxpayer kami, may karapatan kami ituwid kayo. At utusan si Junior. Na pag sinabi namin na ganito gawin mo, at wala kang karapatan na magsabi sa amin hindi pwede utusan ng presidente. Ma'am, si Aquino nga sabi, kayo ang boss ko. Sana ganun din siya. Paalam sa inyong lahat.